Setting up. Wait a minute. Nasaan si Jabez? Jabez? Bro? Bro? I'm recording. Okay. Hello! Whoa, what's up? Welcome to another episode ng Midnight Crisis. Let's go! Midnight Crisis. Yeah. And speaking of crisis, wala yung isa. Speaking of Dalawang crisis. boses lang narinig mo. Yeah. Ako si Sign, XYNN, hindi SIGN, and kasama ko for the first time. Yeah. Si Japes. Ikaw si Japes. Nagbago ka ng ano. Oh, sige. Ay, Nagparetoke. natubuan uli ako ng book. Oh, may buka na ulit. Meron Bumasa na ulit. uli ako ng book. Kasama si Aldous. Yeah, hello. Hello. Hindi to planado. Na konting planado. Right? Ang Kaya naging kayo plano introduce lang last namin episode. ay mga a few minutes before. Pero ganun talaga. Actually, naisip ko rin Yeah. dun sa part na yun na maraming parts ng kahit anong production. Kahit nga one-man team ka lang eh. Some things still don't go your way. Kasi katulad kanina din, ayun, magta-tangent na tayo kagad. Nangyari kasi kanina, naisip ko na, feeling ko nare-regain ko na yung momentum ko after kong mag-crash out for a few days or lately basically. Nakuha ko na yung momentum ko. Tapos, dumating bigla yung nagde-deliver ng tubig. Tapos nawala ako sa nawala ako sa hulog ko. Tapos ayun na, para Yun pero lang. Yun yung sumiran ng oo. ng focus and trance. Pero nag-video kasi ako noon. Basically parang reminder sa sarili, parang gano'n. Wow. May iba journals, right? May iba Actually, iba. siguro tinamad ako magsulat, kaya binidyoan ko na lang yung sarili ko. Ayun, basically para message sa sarili. Tapos sinabi ko doon na, parang doon, yung life coach. Pero totoo naman kasi, na parang... Life coach mo yung sarili mo, right? I'm my biggest enemy and my greatest mentor. Yeah. Yung parang yung meme, yung parang may picture ng yung nakatutong yung bar sa likod mo, ikaw din. Parang gano'n yung Parang gano'n yung Ako, naisip kong meme yung yung naglalagay ng medal sa sarili. parang gano'n, same. Tapos, sa'yo friendlier version sa akin yung parang aggressive version. Tapos ang basically sinabi ko dun na merong mga bagay na hindi mo talaga makakontrol. Tapos merong mga bagay na yun lang yung mga bagay na nasa control mo. So basically, ang parang the point to drive home dun sa sinasabi ko na yun is it's not about how many times you fall down, it's about how many times you get back up, basically. Yeah. Yung quote na yun, pero sinabi ko siya in another way, pero hindi ko na maalala kung ano yung way na pagsabi niyan. Anyway. Yung tungkol sa momentum, basically. Na hindi yun sa... hindi mo kokontrolin yung buong mundo para hindi ka mawala sa momentum. Kasi imposible yun. Ang gagawin mo, matututo ka na mag-adapt na every time na mawawalan ka ng momentum, mas mabilis kang babalik. Mas mabilis na babalik yung momentum mo. Basically, ayun. Yeah. Ayun. Tapos, napunta na naman tayo sa, sa sobrang nagdi-deep talks agad sa Deep talks agad, yeah. Well, wait before. Sige. Bilis ako lang, yeah. Kaya kami dalawa lang yung voices or kung kung visual people kayo nanonood. Kaya dalawa lang ngayon kasi Jabez cannot make it to this episode. Wow! Kasi busy. Life finds a way. Life finds a way to destroy yung Life routine. finds a way. Yeah. Kasi, So, thank you.
shoutout kay Aldous, right? Ang- Thank you for Wala lang ang obliging. ominous nung kumbaga, yung life finds a Oo, way. wait lang. Ngayon ko lang Kadalasan realize. dun parang siya eh. It's in a positive, Oo. light. It's in a positive context. Pero sinabi mo siya in such a way na sobrang, alam mo yun? Ang, Oo nga, eh, hindi ko- ang grim na Oo, life ano. finds a way. No. Yeah. But no. Ano naman okay si Jabez, he's safe, he's alive. Ano lang siya, life stuff. You know, busy. For sure, possibly, baka sa mga next episodes, pabalik siya. But, for now, si Aldous muna, right? From Si Aldous muna. Kami dalawa muna. From a visitor or from guest, from prisoner basically to invader. Yun na yung role ko ngayon. Hindi, from off-cam, sorry, di ba? guys. Kasi ano ka muna, creator ng music, Tapos naging audio guy, kayo audio mixing, and then naging guest, naging co-host. Oh, there we go. Pati din, Like parang paano, di ba? pati inisip ko lang din talaga yung para sa Midnight Crisis. Kasi katulad nung for context lang sa mga tagapakinig namin dyan, sa mga audiences namin dyan. Sinabi ni Sign sa akin kanina na if hindi ako available ngayon, basically magso-solo episode siya. Kapag nag-solo Sabi episode siya, family secrets. isipin nyo na how do you do a podcast? How do you do a podcast na recorded nang ikaw lang mag-isa? Sino kakausapin mo? That's possible. Alam mo yun? May mga podcast sa ganon. Self-talk. Hindi, pero Self-talk, okay. yeah. Sabihin natin na even if it is possible, it's more challenging than it already is. Lalo na sa current production ng Midnight Crisis. Pati, ang hirap nun kasi bubuhayin mo yung sarili mo. Alam mo yun na yung kasama mo lang dun sa magiging podcast, yung audio bed na ginawa ko, yung theme lang. Ang hirap nun. Yeah. Tapos kapag na-blanco ka or nag-zone out Kamusta ka, ka, Sign? Okay lang ako, Sign. Kamusta ka naman? Okay lang. tapos dalawang square, sign pati sign, yun sa Grabe. sa layout. Schizo na like parang episode. Tapos palit ka lang ng Sakto damit. April Fools. Palit ng damit. Yung parang half yung makeup, right? Oo. Half yung makeup. Actually, Grabe. uy, solid sanang yun. Solid na content yun for April. Sorry, content yun. Hindi. Pero nakakabaliw. Oo. Ang hirap gawin Yeah. na. Ayun. Pero yun. Gusto ko mag-thank you kasi like parang, now that the secret's out, diba? Very short notice lang yung kay Aldous na I asked literally him. this But yeah, day. Pero ayun, clap. kumbaga, Thank you. ready, Ready, yeah. fire. Ready kagad kapag Kasi ayun nga, Yeah. gusto ko rin naman kasi talaga tumulong sa Midnight Crisis, ganun. I'm basically a part of the team. And At this point, yeah. And Exactly. I wanted to be a part of the team in the first place. It was a joke. For legal reasons, it was a joke. Yung sinabi kong, let me out, For let me legal out. reasons, it's a joke. Actually, maraming kanta or yung hindi congratulations. Congratulations. Yeah, tama ba? yun, yeah. Hindi, Hey, yung yung sa Coco. congratulations. For context pala, yung we're Kay talking about PewDiePie. PewDiePie. Yung meron siya music video na sobrang Hindi ko na yung Coco Mail kasi na siya, di ba? Na copyright Keme. hindi ko alam kung Tanggal copyright siya sa siya, YouTube. pero Hindi siya, ko siya tinake down siya. Oo. Tinake-down siya. Yeah. Sayang yun. Sobrang solid nung tunog. Pati sobrang solid din nung shots fired. Same ng Di ba may mga bata doon? Ayun. Di ba Siguro yun yung yun yung Naka-samurai siya. Yun alam ko to kasi di ko siya napanood talaga nawala siya sa YouTube. Tapos may mga expletives ata doon. Tapos may mga bata. May mga kids kasi. Yeah. Feeling ko yeah. Yung niya, Coco Melon, di ba? So I guess natag siya ng YouTube kasi explicit content pero may kids. Tapos kaya ang masaklap doon, meron na kasing tab ngayon meron ng parang knob ngayon sa YouTube kapag magpo-post ka or mag-upload ka. This video is for kids. Yung parang gano'n. Yes. I-check mo siya kung this video is for kids, not for kids. Tapos Tapos yung Coco, naka-yes sa YouTube Kids. Yay!
Oh. Ayun, it was going to be a Oh no. disaster from Yeah, there. disaster talaga. Yung pala yung lore yun. Yung pala yung lore yun. Feeling ko naman hindi naman yun yung nangyari, pero ayun nga, yung siguro yung involvement ng kids tapos yung expletives nung kanta, yun yung parang sa guidelines. Mm-hmm. Yeah. Hindi, for sure, like, kahit na, I think that point, ano ba siya, top 2, top 1? Kasi di ba, like, ano siya? Actually, all eyes on Siyempre, him like, Oy, gastog, Yeah. Burnham naman, sign all eyes on him. All eyes on me, all eyes on me. Mga reference na hindi, ano yung mga, jump na tayo na jump from one reference to another. Nag-nerd out kami ni Yeah, Sai. yeah, yeah. Kasi, apparently, marami kaming, hindi siya guilty pleasure pero yung gusto mo yung mga bagay na yun pero hindi mo sure kung magugustuhan din ng iba or tinatangkilik din ng iba. Yeah, it's Bob an acquired Burnham, taste yung mga... Si Joji, si Filthy Frank, I am so sorry. Yan ang acquired taste for sure. Wag nyo kaming i-judge or wag nyo kaming i-cancel dun. Ala, nakapagsabi na rin ako ng cancel There we na go, bagay. yes. Wala na Part part na ng talaga Midnight ako Crisis. ng Midnight Crisis kapag Kinakaviat lahat na Ayun. makacancel ako for this. ayun, Filthy Frank, Bob Burnham, pati PewDiePie. I mean, si PewDiePie naman, dahil nire-release ang Midnight Crisis sa YouTube, marami naman siguro nakakilala kay PewDiePie. Although, na panood ko, pero hindi ako fully informed. Tukol dun sa si Kai, yung streamer. Kai Cenat? Oo. Na hindi siya familiar or hindi niya... Meron siyang sinabi about kay PewDiePie na Yeah. na parang, Yun ang hindi ko sure. Iba yung mundo ng Twitch. Right? Kasi parang, Twitch is a live streaming na pero parang ang weird na lang. website. Kasi parang ang tanggap ng mga tao dun sa sinabi niya. Or hindi ko alam kung yun yung mismong context na sinabi niya is parang ginajudge niya yung isang platform na hindi niya naman platform. So, hindi niya naiintindihan kung paano nag-work yung platform na yun. Paano nag-work, yeah. Tapos, ayun, parang... Well, ganun yung mga streamers ngayon, very opinionated sa stuff na... I guess nandun ako mas kasi yung pulse ko doon, mas sa western streamers. I don't know, like parang peripheral lang kasi wala lang. I guess yun lang. Yung feed ko, usually, ganun yung lumalabas. Marami lang nangyayari right now. May isang streamer hindi ko na sabihin kung sino siya. Kasi may streamer dami na nating nani-name drop. Ilang minutes pa lang tayo. May famous streamer na like, blatantly sa camera, live stream. Naka-live stream siya. Siya ng red light, nag-beat the red light siya. Sa stream? Tapos sabi, literal na hinarap niya yung camera, nakaharap sa kanya, finron face niya yung camera para nasa makita road yung camera. yung red light. Tapos nag-vroom. pa siya sa red light. Tapos sabi niya, usually nilalagpasan niya yun kasi matagal daw yung red light. Tapos naban siya for 1 day. Ay. Kasi big streamer siya, so like... Let us not talk parang about slap on the wrist, the Twitch banning controversy. Kasi kahit ako hindi ako avid consumer ng streams, meron akong nalaman through, hindi ko na rin sasabihin kung sino kasi ang dami na talaga nating nani-name drop na merong hindi oopsie deliberately masamang ginawa while on stream. Tapos 1 week lang yung ban. Tapos merong isa na parang yes, I remember this. pinagtulungan ganun or something or parang Yeah. Tapos sobrang unfair, like permanent permaban. Permaban siya sa Twitch. So ayun. Hashtag sobrang daming tangent na napuntahan. Pero ayun. Naliligaw na tayo sa forest, you know. Pero like okay lang din naman. I mean, good luck na lang sa akin kung ano ita-title mo dito sa episode. Yung basta meron lang Ayun. Pero to go back na sa main path natin. Yeah, tama ka, like parang yung moderation and everything is weird. Paano ba? Saan na ba? Pero ayun lang. I guess pwede na rin siyang icebreaker, right? Yun yung nag-icebreaker natin for 10 minutes, I guess. Sa mga kapareho namin ng fandom dyan, hit us up o kaya mag-comment kayo dito. Yeah. Na sabihin nyo or sabihin nyo sa amin kung sino yung pwede nyo pang ma-recommend sa amin knowing na kilala nyo na yung parang vibe ng mga parang namin, mga tinatangkilik namin YouTubers. Comment below, or Anong favorite number nyo sa Electric Fan? There we go.
Number 2 ako, personally. Dahil hindi masyadong Nasa mahina, gitna. hindi masyadong malakas. Uy, pero ito. Mm. Meron lang ako naisip na maangas na tangent dun sa from that comment of yours na 2 yung paborito mong number ng electric fan. Okay, sige. Tingnan natin yung utak mo. 2, Okay? Dahil, papunta dun sa tangent main, master ka. sa main topic natin. Ito. okay. Kasi yung main topic natin, hindi siya pwedeng maging number 2 sa electric fan. Kasi dito sa Okay. dito sa magiging main topic natin, we have to deal with absolutes. Basically, it's just a fancy way of okay. saying, maglalaro kami ni Sign ng Would You Rather for Would 1 you rather? hour. Tapos yun lang yung gagawin namin. Pero ano siya, hindi naman siya maglalaro lang kasi nakita ko yung questions dito sa na pwedeng gamitin for Would You Rather. Mm. Tapos sobrang lalalim nung pinanggagalingan kung bakit yun yung tanong. Or at least Yeah. yung mga pipiliin kong mga tanong na itatanong. Well, here's the thing. Kasi like parang, para mabigyan lang ng parang kulay kung bakit would you rather yun naisip ko. Kasi like, nung nag-beat tayo yung natin, nag-beat tayo like parang, nag-usap na tayo before right, nung college, right? Like parang usap lang hallway, hi lang, gano'n. Pero yung parang real first conversation natin, very like parang it went on and on for hours. And like parang nag-jump na tayo for that topic. I feel like parang yun nga, I feel like ako yung perfect person to like play Would You Rather with kasi yung isang question it could possibly become a whole episode on its own if interesado tayo enough, right? So I feel like it's a perfect, yun lang yung sa isip ko. Ang naisip ko rin pagdating Pwede kay sa Aldous here. sa Would You Rather is merong parts dahil sa marami na nating conversations and interactions sa isa't isa. May parts na kapareho ko si Jabez, pero I often find myself na mas nagre-resonate ako sa personality or sa character mo. Hindi ko sinasabing ayoko kay Jabez Jabez, I love you. Jabez, pabugbog mo na. Hindi, I mean, lang. IP address, May- 180 point. Nilik na. Yeah, go. Mas naglilin ako sa kapareho ko si Sign kesa kay Jabez. Kasi yung pagdating kasi kay Jabez, merong time ng buhay ko na nakapareho ko si Jabez. Pero ngayon parang I guess right now sa wavelength mo right now. Yeah. Yeah, Kumbaga, parang mas similar wavelengths. Oo. Yeah. Kumbaga dati kasi si Jabez yung pareho ko ng wavelength kaso di ko pa siya kilala nun. Yeah. Tapos as time went by, nung nag-start yung Midnight Crisis, I find myself na magkapareho na tayo ng wavelength. Or at least, that's what I believe. Tapos naisip ko, ang mapoprove din ng Would You Rather is, baka magkaiba tayo ng mga Yes, sagot. there we go. Tapos doon natin Kung mag-differentiate. I love debates. Okay, gusto Yeah. ng debates. So, Mario, makikita mo, first episode with Aldous is yung last episode din kasi may falling out na kami by the end of this episode. Diba? So, you will see. Na. Sorry. Yeah. Hindi, pero But naman yun. sakto. Gandang tangent. Napunta mo sa main topic. Yun ang mahalaga na i-connect. Na-connect, yeah. So, yun. But yeah, let's get started here. Let's get it started. Meron akong word generator. Meron akong would you rather. So, I guess ako muna, right? Pasahan tayo ng topics, I guess. So, okay. Ang lumabas sa akin ay, would you rather be able to change your past or be able to change your future? Ooh. Oh, sheesh. Starting with a heavy one. Okay. Past or future? Baguhin yung past or baguhin yung future? Pwede ba number 2 yan? Pwede ba number 2 natin yung electric fan dyan? Hindi. Feeling ko naman, I'll try to answer as much as I can. Changing your past or changing your future? Ako kasi like parang nung bata ko, nung high school, gusto ko bumalik lagi ng grade 5. Okay? May nangyari kasi nung grade 5 involving my crush. Na I feel like na universal galaxy tier na fumbling, okay? Canon event yun, pre. Canon event. Yes! Canon event siya to the point na wini-wish ko before na please, pagising ko, pag dilat na mata ko, please, bring me back, get me back sa grade 5. I wanna go back.
Yeah, yun yung naisip ko dati. So, I feel like mas naglilin ako sa past. I feel like ako right now, mas, ewan ko, yeah, parang gusto ko lang, kung let's say, eto, yung question kasi is like parang change your past or be able to change your future, right? Be able to change your future? Be able to change your future. Parang, I feel like, ewan ko, like, hindi ako interested sa future kasi hindi ko naman alam yung mangyayari. Exactly, actually. Pero, Right? yung sa akin naman, parang, sa akin kasi parang magiging cop-out answer yung pag-change ng future. Kasi, ang lagi ko kasing naiisip sa pag-change ng past is, merong consequences yung mga bagay na babaguhin mo sa past. Like, hindi mo alam if it led you to where you are right now or not. Yeah. And I'm not parang willing to take yung that butterfly- chance. No, yeah, yung butterfly effect, Butterfly right? Yung effect, parang yes. ano doon na parang what if like, nabunggo mo yung, kunyari, yung baka mo nakita mo, teenager, ano niya, 19, 18 years old. Tapos, basic, tinulak mo lang siya, literal, tinulak mo lang. And dahil sa pagtulak na yun, hindi na siya pumunta summer. Tapos, alam mo, like, nag-domino lahat ng Nag-domino ginawa mo effect yun. na, or hindi mo Hindi ka na alam, pinanganak. hindi mo alam kung Right? ano yung pagkakatali nung Yes. string of Ooh. events para ano. So, ayun, yun yung lagi kong iniisip. Kaya never kong na-contemplate na baguhin yung past. I mean, normal naman sa ating mga tao na gumawa ng mali or magkaroon ng parang Normal ba yun? Perfect akong person, hindi ako gumagawa ng mali. So, bagong concept is, wait, mistakes? nakakagawa tayo nun? Wait, Ano yun? to err is human? Wait, ano ko? De, pero ayun, kumbaga, yun kasi like kong nako-consider pagdating sa mga ganyang uri ng tanong na changing past or change anything about the past, ganon. So parang para sa akin naman, magka-cop out answer ako na be able to change your future. Kasi the thing about the future is that you don't know about it. Or you don't know anything about it. So being able to change your future is basically doing something in the present na mag-a-affect sa kung ano yung mangyayari sa future. Yeah. Which is basically, yun na nga yung ginagawa mo right now. Maybe sa rules, let's say para siyang yun sa Total Recall, right? Like parang meron kang vignette, may nakikita kang like parang slideshow ng future mo. Maybe yun. Maybe yun yung point ng question. Like parang let's say may dalawang papel or dalawang video. Ito yung past, ito yung future. Nahawa ko yung lip balm. Wait lang. Ito yung past, ito yung future. Right? Like parang ano mas pipiliin mo to like edit basically. Kunyari video editor ka, like gusto mo bang i-edit yung past or yung future? Kung baka nakikita mo na yung mangyayari. Like you do that, sa ganong question na lang, let's say, na parang, let's say, nakikita mo yung past mo and yung future mo. Kung baka like parang certain na tayo na nakikita mo yung future din. Like, would you change your answer? So parang like, hindi siya parang, as in may visual talaga, may visual let's say ganun na lang, may representation. visual. Yeah, parang Representation. nanonood ka ng video ngayon, may kita mo yung araw mo kahapon and may kita mo yung araw mo bukas. Ayun pa rin, para sa akin yung future pa rin yung gusto kong Okay. kasi ang astig lang kasi first question pa lang magkaiba na kagad tayo. Magkaiba na agad. I guess yung past kasi sa akin is something na parang tama yung sinabi mo, parang may butterfly effect, right? Like parang maybe mistakes mo. Yun nga, like I agree naman sa thought na parang yung mistakes mo, yun yung yung mga decisions mo is the culmination of your identity basically, right? Basically yun yung point, yung choices mo. Pero parang very video gaming utak ko. Parang gusto ko i-reset and try again. Parang, what if ito yung choice ko? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa buhay ko? Ito yung choice ko. Parang gano'n lang. Let's say, di ko kinuha yung... Parang gusto mo magkaroon ng completionist yes, parang choose your own run. adventure. Yeah, exactly, right? Like parang, you know what? Ito yung choice ko. What if ito yung pinili ko? What if ito yung kinain ko? What if dito ako nag-enroll versus dito? What if kinausap ko to kesa sa later ko na siya kinausap? What if... Mga gano'n lang. Parang mas interested ka sa what ifs, actually, mas doon ako interested personally. Feeling ko, I mean, the way that I'm interpreting your answer is basically, gusto mo mag-save scum sa buhay, na parang gusto mo makita yung there we go, yung yes. epekto ng bawat decision na parang okay, malito, go back. As in yung lang. Yung parang sa yung kay Adam Sandler, yung Click. Yes, Click. Yung Click, ang gandang movie nun. Sobrang solid. Parang gusto ko lang, okay, rewind. Tapos yun lang akin. Pero ikaw, bakit future? Let's say, makikita mo yung gagawin mo bukas. Bakit gusto mo siyang i-modify? Like parang yung idea na
first of all, Yeah, ano yung interest doon? Yeah. number one, pinakaunang rason talaga, pinakamahalagang rason. As in, cop-out answer ko lang talaga yun kasi ayoko baguhin yung past. Tapos Interesting. Okay. pangalawa naman, now that I'm thinking about it, is being able to change your future means na dun sa parang slideshow na napapanood mo, or somewhere between now and dun sa slideshow na pinapanood mo, you messed up kasi nga ayaw mo yung napapanood mo about your future. So being able to change it, ibig sabihin nun, parang you basically have the ability to know how to act para makapunta ka dun sa future na yun, or basically meron kang 2 chances. Parang basically saves coming din pero in a future perspective. So, Future, yeah. Like parang basically ikaw walk through ka. Parang ganun, like parang okay, ito yung di ba? Ito yung mangyayari sa in the future. Pag ito yung choice mo, ito yung mangyayari. Okay, no, dito ako. Ayun. Interesting. Okay. Ako, I guess yung okay. Ito nagbago. Pero the same, pero ang pinaka, I think, ang naging similar tayo sa answer natin is yung ano ba? Avoiding mistakes or avoiding yung bad things from happening or yung things na unfavorable sa atin. Yung natin gusto natin mabago, I guess. Actually, napaisip tuloy ako tungkol dun sa bagay na yun na parang mas pipiliin ba natin na bakit natin pinipili na laging baguhin lang yung mali? Ba't di natin naiisip na baguhin yung tama? Hindi natin gagawing mali yung tama, ha? I mean, don't get me wrong. Sasabihin ko pala border is good actually. Tama na yun. Pero, there are times when we reacted poorly to good things that happened in our lives. I mean, reacted poorly na parang, oo, nandun ka pa rin. You're still in that moment. Pero hindi mo naisip na parang, it's not necessarily na meron kang nagawang mistake eh. It's more of either sumobra ka or kumulang ka somewhere. Na parang andun na siya sa borderline ng andun ka ba talaga sa tama? Or andun ka ba talaga sa masaya? Or hindi? Parang ayun. Na parang, ay, ba't di natin naisip yun na sagot, no? Ay, kaso yun kasi yung tanong eh. Kung may babaguhin so, eh. Yung sagot na, so, magbe-make sense yung sagot ko, right? Kung sumabaguhin, hindi, ang naisip ko kasi is, basically, dahil din nabanggit mo yung Click, na sobrang gandang movie, guys, by the way. Panoorin yun. Bed, Bath, and Beyond. Yeah. Ayun, sobrang solid na movie na yan. Dun sa Click kasi, basically, ang nangyari dun is, nape-playback niya yung parts ng buhay niya, di ba? And nare-rewind niya pa para ulit-ulitin. Rewind. Pwede yung fast forward, yeah. Merong time doon na nag-pass away na yung father niya. Tapos, naka-fast forward siya nun, naka-autopilot siya nun. Tapos, ay, sorry guys, spoilers. Sorry. Ayun. No, but yeah, I remember that scene. Grabe, like yung first time ko siya napanood, bata pa ako noon. But for some, kasi funny movie siya, Adam Sandler movie. So may mga fart jokes, mga ganong crude humor. Pero ba't bigla siya naging super serious bigla na, wow, this is a real story right now. Actually, sobrang ano yun eh. Sobrang laking nun, sobrang 180 yung mood nun. Kasi sa simula, ginagamit niya yung gaguhan lang. Oo, yung remote para i-pause, tas ututan yung boss niya sa mukha. Alam mo yun, it went from there to actually discussing about death. I mean, yes. I mean, how do you get from that point? And yung point? regret niya. Yung regret niya, na parang fast forward niya yung life niya. So like, naging absent siya basically, you know. Yung hindi niya na ma-rekindle yung relationship sa wife niya. Yung last moment niya sa father niya, pinush away niya yung father niya, di ba? Tapos nung na-feel niya yung regret na yun yung binabanggit kong parang scene na ni-replay niya yung sinasabi sa kanya ng tatay niya na I love you son. Tapos I love you son, yeah. Kasi hindi niya na marinig yun, right? Like, yun, hindi niya na parang sira ba yung remote? Parang hindi na ma-rewind ulit pabalik dun sa... Kasi gusto na siya turuan ni Christopher Walken ng lesson, right? So kaya parang nasisira na yung remote. Like, kaya na lang niya gawin mag-fast forward.
I mean, feeling ko ang nangyari doon, if my memory serves me right, is sinabi niya kasi na every time that he doesn't feel good or he feels sick Oh, yes. or something, Oo. mag-auto fast forward. Tapos yun, every time na magpa-fast nagkasakit forward siya, yan. nagpa-fast forward. Ikaso merong isang time na nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, kaya ang layo ng fast forward. So yun yung nangyari sa kanya. As in, bye-bye life. Like, na ano niya, na fast forward niya yung buong buhay niya. Tapos ayun, if anything, if there's anything, ito na yung parang magiging closing spiel ko pagdating dun sa would you rather question natin na number 1. Question number 1. Ang parang naisip ko dun is if there's anything that I want to do in either the past or the future is the ability to rewind it or to relive memories. That's the only thing that I want. Kasi I can even relive bad memories kasi if ever I lose sight of the lessons that I've learned from those things, at least I can go back to it and relive the sensation tas ma-realize ko na, okay. Sensation, this is- cringe ng konti, Mm-mm. konting facepalm, Ayun. konting kamot ulo. So, I Why? wouldn't change a thing, but I want to relive and rewatch all of it. Actually, kaya ang ganda rin ng concept ng Click kasi yun basically yung thing eh. Your life is a movie and you're treating it as a movie. So basically, ang gusto ko lang sabihin is, gusto ko yung remote sa Click. Yun yung pinaka-conclusion ng Would You Rather Question 1. Paigin ang remote sa Click, gagawin ko yung same mistakes ng main character. Yun lang yun. I'm Hindi ko going ma-learn to yung make lesson the ng addiction exact experience. mistakes. Yeah. Exact, same mistakes, yeah. Okay, nahimay natin, di ba? See? Diba? Very Isang fruitful. question lang yun. Isang Would question You pa lang, Rather. kalahati na. Oh. O, ikaw naman, how about you? Ano ang Actually, meron ako nakita dito na Drum roll. sobrang interesting. Ito, would you rather be jailed for 5 years or be in a coma for a decade? Which is coma, like sa Click din. What? Hindi, pero Jail! for 5 years. Jail! Kasi I feel like ang question kasi para sa akin, ang unang pumasok sa akin, hindi yung parang, kasi ang idea dyan sa question, di ba, parang nakakulong ka sa isang location versus nakakulong ka sa kasarili mo. Ang point ko is like parang ano siya, kulong. You know, imprisonment. Either like parang through the system or through yung immune system mo or yung justice system. I guess para sa akin kasi, at least gising ako Conscious sa ka. 5 years na yun. Kasi yung coma, like, hindi ko, ayoko. Kasi yun yung totoong click, yung skip. Na-skip ko yung life. Na-skip ko yung progression ng buhay around me. At least kung nakakulong ako, kaya kong bisitahin ganun. Para sa akin, I guess yun yung una kong visceral reaction. Like, bakit gusto mo makoma? Na 10 years? Tama ba? A decade. Why? Mas pipiliin ko makulong. At least ako, autonomous pa rin. Like, you know, kaya kong galawin to like, nakikita mo ako, dude, coma sucks, bro. Actually, pareho tayo ng sagot. Pero for very Thank God, different kasi- reasons. Okay. Ano yung kasi akin yun yung unang umano eh. Yung parang, Pumasok eh. yung, basically yung consciousness. Yung Yes, Ako ang consciousness. naisip ko, the first thing that came to my mind when seeing the question is, napaisip din ako what does this signify? Or kung ano yung underlying meaning nito. Ang naisip kong underlying meaning nung binasa ko is, so, ano pipiliin mo? You get to suffer for 5 years, pero nandyan yung loved ones mo at alam nila na nakakulong ka. Or, you get to suffer for a decade and your loved ones will suffer. Pero basically, ikaw nga hindi ka magsasuffer eh. You'll just get to skip your life. Kumbaga, okay lang ba sa'yo na mag-suffer ka for 5 years na fully aware I ka? guess, Or, hindi ka mag-suffer for 10 years pero nagsasuffer yung loved ones mo. Knowing na you are in a coma. Na parang, ako na, ang okay. naging... Hindi ko siya naisip as suffering sa akin. Interesting. Like, hindi yun yung perspective na pumasok agad sa akin nung narinig ko yung question. Pati yung, Yeah, yung sige, go. effect niya sa ibang tao. Kasi kapag nakakulong ka, at least, quote-unquote, hawak ka nung jail cell or jail cell yeah. mo. At ayun nga, katulad nung sinabi mo, at least fully aware ka. Autonomous ka, like, gumagalaw ka, you're conscious, basically. You're, you know you are there. But when you're in a coma, sobrang limited ng basically wala kang malay nun eh. Wala. Kasi skip mo lang yung buhay mo eh. Skip mo, yeah. Kaso,
Pero That, hindi mo ma-experience yung sinabi mm mo nga, hindi mo ma-experience yung 5 years. Kaso Right? ang prob- I guess yung hindi ko na. ang problema naman dun sa sa coma is you get to full you get to experience the full extent of the 5 years in jail, but you won't feel a second of the 10 years of coma. Kaso ang problema nun, when you are in jail, you're the one suffering. Your loved ones are at home, not worrying about you, or hindi, konti lang yung pag-worry sa'yo kasi nakakulong ka lang naman. Pero kapag nasa coma ka, hindi ka nagsasuffer. Pero yung loved ones mo, dala nila yung buong 10 years na yun. Kasi, Yeah. kapag nasa coma ka, bibisitahin ka, tas minsan mawawalan sila ng hope, tas kailangan nilang build up uli yung hope nila, kakausapin ka nila as if okay ka. Alam mo yun, yung parang, yun yung parang naisip kong thing about it, na parang, ayokong sabihin na parang it's a matter of selfishness, pero you put it very wisely nung sinabi mo na it's about suffering. How much suffering do you want to allocate sa'yo, pati sa mga tao malapit Allocation of sa'yo? suffering. Yeah. Ayan. Holy. Okay. Okay, interesting. Kasi sa akin, ang una ko naisip, yung individual na impact. Basically, naisip ko agad ako. Like parang, okay, coma ako for 10 years. Ano na magiging sitwasyon ko for 10 years, right? Versus kulong ako ng 5 years pero gising ako. Yun yung naisip ko agad. Hindi ko naisip yung people around me. Naisip ko yung parang yung perception ko, yung consciousness ko, kung gising ba o hindi. Basically, yun yung parang maybe importante sa akin, yung consciousness. Kung gising ba ako o hindi. Kasi I feel like, ang scary kasi nakakatakot yung idea na may years, isang dekada ng buhay mo, yung people around you, nagbago na, ikaw parang nagstay the same. Parang literal na pag-iwanan ka ng panahon. Pati nag-deteriorate ka pa nga ng konti kapag nagkakaroon ka ng ganun kahabang coma. Yes, exactly, yeah. May deterioration pa, right? Pagising mo, you know. Ang scary sa akin ng idea na napag-iwanan ako ng panahon kasi I guess yun yung fear ko na pag feeling ko, naging deep bigla. Hindi, feeling ko pag people around me is like parang moving away sa aspeto na parang hindi naman hindi ako makakeep up, pero basically parang yung lives nila is like nagbabago na, kumbaga hindi na compatible, hindi like kumakalas na yung jigsaw. So basically yung na-feel jigsaw puzzle. ni Steve Rogers nung nagising siya nung 2010. Yung parang ganun, right? Pero sa kanya mas malala, right? Kasi like ilang years din, 70 ilang decades ba years. siya na frozen? Yeah, 70 parang ganun, right? Pero yung idea na yun na parang basta yung people around me either dead or iba na yung buhay, ibang-iba na sa alam ko. Nakakatakot yung kasi yung people around me, yun yung parang paano ba, hawakan ko ng ng Leverage? Hindi leverage eh. Yung pinanghahawakan. may word for it. Basically parang yun yung parang what yung nag-stabilize sa akin ng around me, you know, parang di siya mabuti to words pero basically yung idea na as long as yung mga people na to around me is yung parang basically yung anchor, anchor. Pagising ko, di ko alam kung nandiyan pa sila or wala na, right? Like, and to know the possibility na like iba na or maybe dead na, like what's happening? Parang doon ako masisira na At least kung nasa jail ako for 5 years, gising ako, alam ko yung nangyayari. Limited nga yung space ko, you know. Pero it's better than gumagalaw. Nakakanood ako ng news. Alam ko yung nangyayari around me. Actually, ang iisip ko din dun sa talk about sa ayun nga, yung parang yung pagkakaroon ng anchor sa people around you, or basically yung parang support system. Hindi siya support system, parang sila nga yung naglalagay ng talampakan mo sa lupa, or basically remind you who and where you are at the moment. Naisip ko rin na when you come out of that 10-year coma, pagkabalik mo, mafe-feel pa nung mga taong nakapaligid sa'yo na naka-move on na kailangan nilang bumalik para sa'yo. Na kailangan nilang mag-adapt. Ikaw yung magpi-play catch-up. Ikaw yung magka-catch up, pero ang mangyayari din nun, babalik din sila eh. Na parang, ay okay, ititigil ko muna yung progress ng current life ko ngayon para maalalayan kita to get back on track.
I mean, natural na gagawin yun ng mga mahal natin sa buhay. Kaso ang problema nun, kapag naka-move on na sila, basically, ang mangyayari, titigil yung buhay nila para lang makaka-catch up ka sa kanila. Or babagalan nila ng sobra yung pace nila para makakabol ka. Which is, ayun din, parang naisip ko rin na, holy, ang bigat nun. Kung ako, nakauma ko for 10 years, tapos yun yung maiisip ko pagkagising. Sana Yeah, nakulong I guess na lang ako for 5 years. Yeah, exactly, right? Exactly, right? Sana nakulong talaga ako. Ko. Basta is something na parang yung... Basta, gusto ko gising ako, right? Ang scared na yung idea na like, pag dilat ko, 20, 35 na like, no. At least when change happens, I'm with the change. I'm part of it. You're aware of it the very moment the change happened. Hindi yung mabobombard ka ng sobrang daming changes pagkagising mo after 10 years. Ang hirap na, no? Medyo exciting actually. Ano na yung, in a way, yung skipped mong years, yung decade. Ang exciting pagising mo, hindi na smartphone yung gamit. Like, implant na siya. Implant sa wala ng smartphones, right? Parang, actually, feeling ko, cool, yun yung nafe-feel ng mga ano ngayon. Ng mga pinanganak ng 2025. Actually, this year, lahat ng mga pinanganak this year. Imagine. Right this very moment, lahat ng lumalabas kayo na babies. Lahat ng mga canon events ng 2020s, na-miss nyo na. Tapos na yung plague. Tapos na yung ano. Oo, grabe yung... Tapos na lahat. Grabe. Kumbaga makikita na nga ata uli yung Malaysia Flight 370 or something. Basta yun na walang ano. Yeah, yung pero flight. yun, ang dami nang nangyayari. Tapos kayo wala. Na-skip nyo na lahat. Parang pagkapanganak mo, nakaskip na yung lahat ng cutscene. Or maybe bias na tayo kasi generation natin, right? Kasi buhay tayo. We were aware nung mga times na yun. Actually, I was alive. Okay, eto, morbid question. Hindi siya sa would you rather. Bigla ko naisip. Yeah. Ay. Makaka-experience pa tayo ng war? Kasi naisip ko, sinabi mo kasi mga historical moments nangyari na, so malas yung mga 20-25 people. Naisip ko, ano kaya naisip ng mga like people na pinanganak bago mag World War II? Or after World War II? Pero naisip ko, what if, I don't know, bigla ko naisip na mga pre-war babies. Okay, mga war babies. Mga war babies, right? Ayun. Like parang naisip ko yung condition ng mundo ng World War II. I feel like kaya ang laki ng gap. Kasi yung gap from 1 and 2, ano lang, ilang years lang ba? Hindi siya tumagal compared ngayon, right? Oo, 30 years lang ang agwat. Around 30 to 40. Kasi 1914 pati 1949, if I'm not mistaken. Wait lang. Ayoko magkalat ng misinformation sa ano. Puyatan lang ang midnight crisis, hindi kami misinformation city, okay? 1939 to 1945. So basically around 1939 pala siya. Pero 25 years lang yung start ng pareho. Mga 20. Kasi 1914 to 1939. 1914 start ng World War I. Yung World War II. So let's say mga 20-25 mga ganun, 25. Wait lang. 14, 39. 25. 25 years. From 1939, ang dami nang lumipas. Tapos, actually, ang naisip ko din, hindi ako, yun yung morbid fascination natin. Kasi, admittedly, napapatanong din ako niyan, yung tungkol sa war. na ano. Kasi ang problem... I mean, may war ngayon, pero ang point ko yung World War, you know, yung parang, yung as in talagang... One war to end it. Guns, trenches, yung ganong klaseng war. Maybe, ewan ko nga may trenches pa rin, right? Sobrang dami na sa... Yun yung parang, yun yung tatahakin ko na point na parang, as fascinating as the past wars were, kasi, ewan ko, nanonood din ako ng mga documentary tungkol sa mga wars Tapos, Saving Private Ryan lang. Yung mga ganun na really, kahit yung mga mainstream mga movies, war films. Sobrang iba na nga nung battlefield ngayon. Yeah, konti na nga lang yung tao na sumasabak Lalo na sa mga... kasi meron ng drones, may like parang kaya na ng mga machines. So, it's not as... hindi siya yung parang sa movie na yun nga. Boots on the ground, hindi siya boots on the ground. It's more of drone strikes. We got him, sir.
Yung parang, alam mo yun. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Mga ganun lang. Oo, yung mga ganun lang. So, Medyo boring, right? Controversial. No, like, Cancelable. masarap naman. Let's say, i-adapt mo yung parang war. Kunya, let's say World War III, tapos puro drone strikes lang and shit. Like, let's say, 3045, tapos yung great grandson ni Steven Spielberg gagawa ng film about war. Tapos i-adapt niya yung war ng World War III. Like, ang boring manood. Ng mga drone strike. Parang, may visceral na, like, parang, ang exciting makita, may tactile. Ano ba? Verisimilitude. Wow. Kapag, alam mo, yung idea na, like, parang, nagdikay ng trench, yung dumi, yung, alam mo yun, yung gano'n, yung aesthetic ng World War II. Okay, bad ang World War II. Bad. Pero sa mata, like parang may something cool about it. Versus yung drones, bro. Like, pero, ito like, naman yung masasabi ko tungkol dun sa drones. I'm with you on that, na ako rin fascinated din ako sa boots on the ground, pati dun sa ano. Pero imagine, yung drone stuff, hindi ba parang a step into the future na yun? Like yung a boring future, yeah, I agree. Pero hindi siya like naman. exciting. Hindi siya cool. it's no Marty McFly hoverboard. Hindi siya hindi siya. Like hindi siya let's say nagbabarilan kayo, mas anong exciting, mas nagbabarilan kayo ng drone or ng person from another country. Right? Di ba mas cool? Di ba parang mas siya, di ba? Mas parang walang yung drone versus drone, like wow, exciting. Wow. Check mo na lang yung audio, tignan mo yung mute ko yung part na sinabi mo yun lahat. Yung buong manonood ka na film. Ano gusto mo? Mga drone nagbabarilan or dalawang tao from pero yung point, like parang everything is getting ano ba? Actually, yung phones. Okay, check nyo yung phones, you guys. Tignan nyo right na yung phones nyo. Ang boring na ng designs. What is happening sa natin technology? It's getting parang like staler and staler. Like, diba, like compared before the early 2000s, ang daming phone design. Ang point ko lang is, ang pangit lang pag hindi na siya war na harap-harapan yung people. Kundi technology versus technology. Like, what are we doing, bro? What are we doing? Actually, ang nakakatakot din doon, hindi ba mas nakaka-dissociate yun? Na parang, exactly. Yung mga tina-target nyo, space yan, na merong mga innocents at merong mga civilians. Kapag nakikita mo yun sa screen na pinapakita ng camera ng drone mo, makikita mo na parang, alam mo yun, magiging maraming degrees of separation, right? Oo. Like, yeah. Na parang makikita parang sa mo may Black Mirror episode, I remember. If you remember? Which may one? Black Mirror episode about yung soldier na like parang meron silang alien species na pinapurge. Pero ang plot twist pala is may implant sila, pinapatay lang nila yung... You don't remember that? Hindi. Hindi ko maalala. Maganda episode yun, yeah. Parang, I forgot ko anong title nun eh. But yeah, yung episode na yun, season 3 yata siya, 4? Basta yun, basically yung ano niya, yun yung parang premise. Yung parang may war about may mga alien species pero I'm going to look something up. Sige, salita ka lang sa akin para hindi na... Do it live. We'll do it live. Pero yun, ang point ko lang, napunta tayo sa ganitong tangent, pero ang main point ko lang, is gusto kong gising sa 5-year war na yun. gusto ko habang nangyayari war na yun, nakakulong ako ng 5 years versus pagising ko, oy, by the way, nangyari yung World War 3. No! I mean, parang alam mo yun, skip ko yung World War 3, hindi ako naging part ng history. Yun yung feeling. Diba? Yeah. Na parang, actually parang na-skip mo nga yung buong cutscene ng ano. Exactly. And speaking of skipping yung cutscene, hindi ko na... Wala na akong tangent. Naubos na. Ano yan? Itong ano? Ano check mo? Yun ba yung ano? Yung Men Against Fire? Yes, yun. There we go. Yeah. Yun yung title. Papanoorin ko yun mamaya. Actually kasi, kasi nanonood din kasi ako ng Black Mirror. Tapos, so far, ang gaganda ng mga ano. I mean, it's no... hindi siya nasa top tier, pero sobrang good watch siya. Yung recent episodes. Yeah, for sure. Yung earlier seasons, I super recommend. I think simula na ng season 4 ba or 5, basta ng mga ganun, medyo mihina na siya. But yung first 3, like parang bangers. Halos na tong episode bangers. Solid. So, kahit yung ano yung sa ano tawag dun sa episode na yun? Yung
yung 10 million credits? Something? Episode 2 ba or 3? Oh, basta sobrang solid nun. Yung nag-grind siya ng... Oo. Yeah. Yun yung I remember pinakauna kong napanood na Black Mirror episode. Sobrang solid. Tapos, ayun, kumbaga... Yung first episode ko is sa pig. Yun yung first episode ng Yun yung first season 1. episode Pinanood, actually, plot twist, pinanood siya ng prof. Huh? Pinanood siya sa amin ng prof. Gagawa namin ng essay, I think. Huh? Yes, legit. Legit. Like, Kasi wala siyang skip doon na part? Doon ako kasi hindi ko alam yung Black Mirror. Wala akong pinapanood. Oo. Hindi ko pinapanood. Tapos pinanood niya, naka-projector. Panoorin niya yung first. Tapos pinanood namin. Buong klase. Yung buong episode? Yeah. Ang problema dito, nakakatawa, hindi niya dinownload yung subtitles and wala kami speaker. Ala. So, yung audio lang ng laptop yung naririnig namin. So, anong nangyari ngayon? Ang weird, anong nangyari ngayon? Kasi ako nasa harap kasi naging interesado talaga ako. Ako na lang nagtatranslate na, ano nangyayari? Sabi nung character, gumagano na ako. Sabi nung character, tas, syempre, naririnig ko yung audio. So, alam na yung implication ko anong gagawin doon sa pig or kung ano nang Hindi gagawin in-skip sa yung pig part sa school? No. Hindi naman pinakita, right? Pero like parang, wait, ano nangyayari? Sabi ko, guys. Kasi nagre-react, gumagano na ako. Ladies and gentlemen, we got it. Sabi, guys. Yung pig, ganun yung reaction ko eh. Pero yeah, wala, nag-burn lang sa akin yung memory niya kasi yun yung first time ko nanood yung Black Mirror. Parang, ito pala yung Black Mirror. Ito pala yun. So, yun, dire-diretso na kinain ko na yung buong content. Although, ang hindi ko pa or yung buong natatry series yung content. Bandersnatch. Bandersnatch, okay lang. Okay Pero lang. you should try it. Pero personally, yung kwento niya okay lang. Pero maganda siyang experience. Okay. Actually, hindi ko pa actually na lumipas na. Hindi ko alam kung anong season kasi yung Bandersnatch. Pero wala na, nasa season 7 na ako eh. Inaano ko na. So hindi ko na laro yung Bandersnatch. Ayun. Parang interactive siya, interactive movie, parang gano'n, interactive na show. Ayun. Hindi ko na siya Tapos itatry ko rin siya soon. Kasi, ayun. Wala yan. Nandito na tayo sa dystopia ng technology, guys. Yun nga. And sakto, may bagong season ng Black Mirror, right? So, di ko pa siya papanood. Papanoorin ko siya soon. Sabi mo, good ba so far? So, hopefully, kasi I love Black Mirror. Pangit. Medyo humihina lang siya as the seasons goes on. So, hopefully this season, pero yeah. Ayun. Okay, going back here. Ang question sa Would You Rather. Para mas lighter naman. Hopefully lighter here. Hindi na. Kasi random generated to, so I don't know kung anong lalabas. Would you rather have long hair growing out of your nose or long hair growing out of your ears? Long hair growing out of your nose or long hair growing out of your ears? Oh my gosh. Wait lang. Ako meron akong sagot. Ang sagot ko doon is nose. Kasi wala namang sinabi na bawal long hair. Na bawal mong gupitin. Sabihin natin na... pero basically tutubo lang. Growing out of your nose or growing out of your ears. Like sabihin Maybe natin buhok na mahaba. Sabihin natin nakasabay ko sa pagpapagupit yung pagpapagupit ko ng buhok sa ilong. Ganun. Pati... pero tanggalin mo yung gupit para mas exciting yung question. Kunyari, walang option maggupit. May mahabang hair ka growing out of your nose. Okay. Pwede siyang maging magmumukha akong monk or wise person. Monk? Kasi basically meron akong sobrang habang mustache. Pero sa nose siya lumaano. Oo, pero hindi siya sa nata. nose. Kasi kung i-grow ko yung beard ko naman, yung beard ko, parang connected lang din siya. Oh, yeah. Smart. Okay. Tapos ano ko na lang siya, isa-separate ko na lang siya sa ang question dyan, kung tutubuan ka ba ng beard in the first place? Actually. Actually ngayon, meron pala ako. Pero sobrang ano ka ba? Like, ma-beard ka bang person na pag pinabayaan mo yan, magkakaroon ka ng parang, 5 o'clock shadow ba yung tawag doon? 6 o'clock shadow? Hindi. Or hindi, hanggang ano ka lang talaga, stubble lang. Stubble lang. Pero, gusto ko na magkaroon ng parang beard na tubuan ng ganon. Kaso, feeling ko I'm asking for something na kapag nakuha ko naman na I'm going to regret it and want to have the old thing back na parang na pala stubble grass is always greener, right? Yun yung ano talaga grass is always greener.
Hindi, pero wait lang. Napansin ko karami ng mga... Wait, hindi ko pa sinasagot pa kung napansin mo. Mamaya, sasagutin ko. Wait lang, mabilis lang. Ako naman magta-tangent. Yung ano tawag dito, yung tayo mga Pinoy, hindi tayo masyado maka-beardy, no? Usually ano tayo, tawag dito? But may tawag dito sa, di ba? Di ba parang, Mustache? kasi beard, mustache, tas meron dito sa goatee. Parang ganun. Mas maraming, hindi nga mustache parang ano lang siya ganun dito. Ang tawag, basta may tawag na tas dito. Parang yun ay hanggang doon lang yung extent nung sa facial mga hair. Filipino guys. Mga facial hair ng mga Pinoy versus here sa America, like parang puro daming beard yung ano. mga bearded. I guess kasi sa climate, right? Kasi yun naisip ko agad, right? Sa climate. Pero I guess yun lang, parang wala ako nakikitang person like may beard na ano. yung sa ganon. Pinas. Yung from sideburns to Yes. beard. Yes, yung sideburns sa solid beard. yung mga Yeah, ganon eh. Ayun. yeah. Nakakita ka ba sa Pinas? Like, inisip ko parang, wala. Wala actually. To be fair, ang init kasi so usually. Pero wala, hindi tayo masyadong ganun eh. Wait lang, to go back lang. So, to answer, sa ears, kasi pwede ako mag-hat. Pwede ko siya itago. Pwede ko siya i-curl. So medusa ka pero buhok sa tenga yung tinatago mo sa ano. Sa Yeah, basically, yung, head alam mo yung, wear. ano ba yun yung sa pagmalamig na weather? Yung parang may, yung ganon? may tenga yung, Oo, yung yeah, I ganun. don't remember. Yeah, basta ganun yun. There we go. Kung may tutubong, at least hindi siya, ang concern ko kasi hindi yung haba ng buhok, kundi yung aestheticness. Word ba yun? Nung paghaba ng buhok kung saan sa ilong ba o sa ears. Okay, yeah. So I guess pag ears, pwede ko siya mapaggabi, pero let's say wala, right? Hindi matatago ko siya. Kasi sa nose, wala. Andyan yan eh. As in, nandun siya sa Nasa harap mukha mo, eh. yeah. Sa mukha mo. Yun lang, akin, I guess. Okay. Wow, very insightful na like, would you rather? Please, sana sa'yo mas philosophical. Philosophical din yun sa Very akin. philosophical tong question ko eh. Okay, ano yung sa'yo? Philosophical din to. Drum roll. Next, would you rather? Would you rather be 11 feet tall or 9 inches tall? 11 feet tall or 9 inches? Okay. Lalabas dito ang first admittance ko ng pagiging bobo ko. Ang difference ng inches sa ano? Sa centimeters? Wait lang. Sorry. Wait lang. 11 what? 11 inches? 11 feet or 11 inches. So basically, super liit mo or super laki mo. Okay. 11 feet. 11, Okay, ano bang disadvantages kapag maliit ka? No, mas maraming advantages, right? Ang lagi kong joke, kapag meron akong friend na maliit, or friend na like, mas smaller style, iniisip ko, hindi ka madaling mas-sniper. Yun yung una ko sinasabi sa kanila. No, legit! Yun yung una ko sinasabi sa parang lit-lit ko, ang una ko laging compliment sa kanya, isipin mo pag nasa crowd tayo, hindi ka mas-sniper. Hindi lang sniper actually. Yeah, Maliit yung surface okay, area niya natatamaan kapag sinotgun siya. Ikaw naman shotgun. Diba? Ikaw naman shotgun. Okay. Pero, hindi, natama lang ako. Bakit ang violent natin? Ba't ang violent ng examples, right? Hindi, naisip ko kasi pag crowded, right? Let's say nakatayo lahat. Like lahat 5'5", tapos siya 5'4". Let's say may sonic wave na tatamaan yung 5'5" pataas. At ligtas ka, di ba? Yun, naisip ko lagi. Okay, to answer. I guess 11 feet? Counter yung answer ko, no? Sinuportahan mo yung other side. I don't know, kasi dito, nasa US kasi ako right now eh, syempre. Karami ng beses, napapansin ko, lagi ako nakatingala pag kakausap ng tao. Hindi naman tingala lang ganun Pero yung parang napapansin ko lang lagi na hindi ako eye level yung tingin ko sa tao. Hindi eye level. Parang gusto ko ma-feel na ako, nakaganon naman ako. Ganun lang, wala lang, very bababaw lang. Pero gusto ko lang yung vibe na like, nakatingin ako pag may kausap. Parang ganun. Ako hindi ko alam kung ano yung sagot ko. Pero ang pinakauna ko rin na naisip is 11 feet. Kasi wala lang. Alam mo yun, it's always parang, More is better. oo, parang ganun yung nagiging vibe niya na parang ang una mong pipiliin kung tinanong ka kung gugustuhin mo ng mas malaki or mas maliit. Oh my gosh. May naisip lang ako. Oh no. I mean, hindi lang yun. Like Yes, yung more nag-click sa or akin less. yung... Parang ganon. Yung Yeah. mga, it's more of something or less of something. A bigger of something or a smaller of something.
Pero hindi ko alam, feeling ko nag-go over sa ulo ko yung mga pros ng pagiging maliit. Pero ang naisip ko, ko kasi is yung sa frequency na sinasabi mo no, na yung mga 5'5", tas kapag 5'4" ka, hindi ka tatamaan. Any inches lower than that, tapos kapag nasa tren ka, nasa MRT ka or something, nasa bus, tas nagtatayuan, masusuffocate ka na eh. Okay. Tapos ang Ibang masaklap pa nun, perspective. ito pang masaklap na Mamamatay ang mga shorties natin. Oo, tapos ang masaklap pa nun, sana hindi lower yung height mo. Kasi kung nakatayo ka, tapos sabihin natin, nasa kilikili level ka lang ng nakasama mo sa public utility vehicle. Tapos pauwi na kayo pareho. Luging-lugi ka doon. Lugi. Pero ito yon. At least makakasakay ka. Isip kung 11 feet ka, X ka na. Although, meron namang problema yung mga liliit or shorter na I guess yun, right? 11 feet ka, saan ka kakasya? sa taas. Sila yung sasakay sa'yo. Paano magfa-function, right? Yeah. Hindi, ang mahirap din kasi kapag super liit mo naman, or hindi naman super liit, pero yung mas maliit yung, basta maliit yung stature mo basically. Ang napansin ko na laging ginagawa sa mga public utility vehicles is, kapag maliit ka, pwede ka isiksik kahit saan. Yung kahit meron ng 4 na upuan sa FX Kasya or pa, kasya pa. naka 12 na yung yung Okay, nagbabago yung sagot ko actually. Parang pipili ko ng ayun. Parang pipili ko na maging mas maliit. Kasi I feel like yung practicality, yung coolness, right? Yung gusto ko yung idea na ako yung titingin sa baba. Pero kasi kapag binigyan mo na yung practicability nun, I guess okay pa rin naman, I can squeeze in. Let's say nagkaroon ng gera, tapos kailangan nila ng mole. 11 inches is a foot. 1 foot. Basically. I mean, 1 foot ay Oh my God. 1 inch less than a foot. No, you know what? I'll stick sa answer ko actually. Mas pipili ko mas maging maliit. I don't know. Pwede ako maging duwende, right? Like parang pwede ako manakot. Pwede ko siya pagkakitaan pag mag-racket sa UP. Pag may mga umihi, bigla akong lalabas sa likod ng puno. I'm the grumpy old troll. Oh, yeah. Di ba? Pwede. Kasi kung matangkad ka, like, kasi tangkad may puno. Well, 11 feet, right? pwede rin siya maging shit. big. Kapag wala. Kapre sa pagtingin, may matangkad. No, at least kapag maliit ako, pwede ako makasqueeze ko niya sa UP Fair. Right? Kasi kung malaki ka, kitang-kita ka ng may benefit may benefit matangkad ka, pero hindi ka naisip ko kasi paano makapasok ng diba? Ng sneakily. So at like, least kapag maliit ako. Or mga Susuksok. Yeah. Sana liit lang nung tangkad yung pinag-usapan at hindi yung hindi makakaipa, hindi mag-change yung Okay, let's move on. Next topic. Okay. Next, would you rather? Would you rather? Wait, naglo-load. Ba't ang tagal? Ayaw sa akin lumabas. Wait lang. Okay. Would you rather lose all your teeth or lose all your hair? Oh, shit. Teeth or hair? Yeah. Hair. Hair. Kasi, Duh, obviously. yeah, kasi ang hirap mawala ng ngipin. Like, I mean, you can buy dentures, ganyan. Magpupustiso ka, oo. Pero iba pa rin kapag yung ngipin mo mismo yung yung... Oh, wait. Interesting. Wait lang. Nung nabagit mo yung denture. Kasi ang solution kasi pag wala ka ng teeth is dentures, right? Tapos kapag wala ka ng buhok, ngipin or something. Pag wala ka ng buhok, anong solusyon? Wig. So, actually napaisip din ako na, it is quite the same Bigla ako thing. na-stop eh. Kasi same tayo na answer. Hindi yung parang initially, of course, like hair. Kasi like parang kailangan ko yung ngipin kanina. Ano ba nagsasalita ako? Ayokong pag nagsasalita ako, walang ngipin, right? Hindi ako makakain, hindi ako makakano. Like, kasi hindi lang naman yung aesthetic yung habol ko, yung function din ng ngipin. Yes. Kasi, pagdating sa function,
mas maraming functions ang ngipin kaysa sa buhok. I mean, Yeah. wait, lose all your Oh, hair? Ano bang function? Lose all your hair or lose all your teeth? Hair like pati eyebrows. Oh shit, hindi lang siya hair, kasi hair as in hair, like edi yung hair as in hair Oo, ng hair everything. every Oh. Hair. Kung let's say kung hair, kasi inisip natin agad ulo, right? Yung hair lang. Mm. Pero kung hair is kasi as in buong lahat ng hair natin, wala na tayong protection sa kung wala na tayong buhok Mm. sa buong katawan natin. Sa lamig. Pero sa ngipin, so yun yung function nun, right? Mm. Yun yung consequence pag wala na lahat ng hair. Ang consequence naman pag wala yung teeth, paano ka kakain? Makakain ka pero mag-chew. sobrang challenging. Yeah. Tapos minsan kapag meron kang pustiso, merong sobrang sobrang nakakatawang conversation starter na, uy, alam mo ba, meron akong kausap na kilala mo tapos biglang tumalsik yung pustiso ko. Wala na. Yung sa Itbulaga, yung mga may episode na parang, di ba yung sa Pinoy Henyo? Yung nahulog yung ano niya, ang iconic ng episode na yun. Wala na, nasira na yung buong episode doon kasi lumabas na yung pustiso siya. Grabe yun. Tandaan ko pa yun eh. Ang funny nun, grabe. I mean, pagdating sa comedy, mas comedic yung meron kang... Ay, hindi. Ginagamit na din sa comedy ngayon yung merong thing din sa Eat Bulaga ngayon na parang meron silang bagong kasama sa parang host. Tapos ang ginagawa niya, tinatrato niyang corona yung toupee niya. Toupee, so panot siya. Yo! Panot siya. Meron pa siyang totoong buhok sa gilid. Alright. Ginagawa niyang corona. Tapos siya, That's very cool. LGBT siya. Tapos, ginagawa niyang corona. So, tinatanggal niya yung toupee niya, tapos binibigay niya. Ganun. Okay, hindi na ako masyadong nakapag-catch up sa like, pero ang astig na. Tapos ang nakikita astig mo nun. na as in skinhead, tapos dito may buhok siyang totoo. Tapos so parang, nagigets ko rin kung bakit ito yung tanong. I mean, wait, so ano ang answer natin? Kasi ako like parang, damn, bigla ako napaisip na wait. Kung lahat ng hair. Pero kung yung hair lang sa kung yung hair lang sa ulo. buhok, matik yung buhok lang. Pero napapaisip din ako dun sa... Ganito, actually ang weird ko, ba't ko siya iniisip? Kasi like, actually, kahit ito, kasi ang dami kong panaginip na nawawalan ako ng ngipin. Legit. Like, ewan ko kung bakit. Like, sinasabi lang may daw yun eh. May meaning daw yun, right? Yeah. Pero lagi yung napapaginipan yun. Ang problema pa, kaharap ko yung mga crush ko, yung jowa ko, or yung... Alam mo, like, para tapos mawala ng ngipin. Laging ganun. Laging in front of other people ako nawawalan ng ngipin. So, I don't know if like ano meaning nun. And maybe insecurity ko yung... Basta parang... Kasi, ewan ko, kung paano ka managinip. Kasi ako, pag nanaginip ako, very vivid. Like, nararamdaman ko yung feeling na wala akong ngipin. Ang weird, right? Like, alam ko yung feeling na yun. Sobrang solid. Kaya, ang weird sa gums. Ang weird. Ang weird ng feeling, basically. So, pag-ising ko, like, wag na ako kasi like, parang legit. Like, parang, I almost nightmare na yun. Nightmare siya sa akin yun. Pero weirdly, inisip ko siya ngayon kasi, ang weird ng itsura ko pag kalbo. Ang babaw eh. No? Ewan ko, ikaw, na-imagine mo ba yung sarili mong kalbo? Right? Napikit ka. Kasi, para sa akin madali. Kasi, nasa jeans Kalbo ka ba namin. before? Whoa! I have a good story about that. Dati pa lang, I'm sorry, babalik na naman tayo sa Sting. Dati, may times na, ito yung times na cobra pa ako. Hindi pa ako nagsisting. Pero lagi ako nagko-cobra. May distinction for sure. Lagi ako nagko-cobra. Ang pagkain ko lang palagi sa school, cobra, pati minsan nagpapansit canton. Or, merong isang time na meron akong inimbentong diet na wag niyong gagayahin. Hindi ko to sinasabi para gayahin niyo. Pero effective siya. Pero wag niyong gagayahin. Ang tawag ko doon, Judge Mountain Dew Diet. Hulaan mo kung ano yung kinakain ko. Nagma-Mountain Dew lang ako. Tapos nag-judge. Yung mag-judge ka muna. Yung judge na maliit way. na yun lang yung kinakain Yan ang ko. perfect diet. Sa buong sa yan ang buong perfect day. diet. Kasi pwede mong matrick yung utak mo na nakakain ka na kapag nagchuchu ka ng gum. Especially kapag
inano mo yung panga mo. Like, tinire out mo yung panga mo na ngumunguya ka. Mapupunta dun sa point. Wait. Okay, question. So, napapagod ka, right? So, matitrip yung utak mo na kumain ka na kasi na-meet na nung Joe mo yung required chewing na number, amount of chewing na sa utak mo, okay. Ibig sabihin nung kumain na si Aldo's, check. Paano yung chan mo? Yung chan mo, yun yung parang, hindi ko alam kung bakit. Kasi matagal ko nang hindi tinatrato ng tama yung physical, yung mismong katawan ko, basically. I'm slowly deteriorating. Pero that's the sinabi thing. Hindi ko siya nararamdaman. I mean, lagi sinasabi ng mga tao sa akin. Yun yung lagi nila sinasabi sa akin, yet. Hindi mo pa nararamdaman ngayon. Ano yun kanyan? Sisingilin ka niyan kapag ano. Kaso ang problema doon, sige nga, kapag inayos ko ba ngayon, maibabalik ko pa lahat ng mga maling nagawa ko before. Hindi naman eh. Hindi, pero seriously yung speaking. inisip ng mga adik ba't ako titigil mag-cocaine? Pag tumigil ba ako, magbigay. Mababalik ba lahat ng mga Hindi, pero ayun, hindi ko pa siya na-feel yung mga repercussions ng mga. Pero aware ka, right? Oo. Tapos meron din kasi na parang naging slight physical conditioning siya. Kasi hindi naman ako 100% hindi kumakain that time. Kumakain ako. Kasi kung isipin natin, yung intermittent fasting, basically yun yung parang, okay, 12 to 4 lang ako pwedeng kumain or something like that. Ganon. Yeah, basically, meron ka lang, itong time na to kakain tapos for the rest of the time. Kung iisipin mo, halos parang ganon din naman yung ginagawa ko. Why is it acceptable kapag I mean, other than the fact na junk foods kasi yung inaano ko. Hindi, I get you. I guess ang sa'yo kasi is dapat pagkakain ka na, yung kakainin mo dapat is like, masustansya. Hindi siya masustansyang vegetable, but masustansya is yung fulfilling para sa katawan mo. Yeah. Nutritious, yun yung tamang term. I'm sorry. Yeah. Hindi ko alam. You could say na like burger is nutritious, right? Like parang basically balance lang naman yan ng calories, right? Or sa mata ko, I guess sa perspective ko, ganun yung perspective ko. Pero, sa'yo kasi yung calories mo, like Mountain Dew? Sugar. Tsaka Judge? Yung Judge, sobrang late ng Judge. Di mo siya malalagyan ng nutritional content. Nilulunok mo ba yung Judge? Yun pa, nakalimutan ko. Oo. Dati lumulunok ako ng lahat ng wala na, barado na. Barado. Yun din yung sinasabi. Yun yung di ba? Yun yung myth, di ba? Naku, babara yan, mahirapan ka. Yan sa atay mo. Okay, ayaw kapag nakalunok ka ng buto, tutubo yan. Tutubo yan. I am Groot. Pero okay. You know what? Kung gusto niyo marinig yung conversation niya about sa mga decisions ni Aldo sa kanyang body. No. You could listen to the last episode with Aldo's debut episode. Debut. Yes. Pero yeah, I guess yun yung answer. I guess, wait, ano na answer natin? Para matapos lang. Mabilis lang. Hair or teeth? Hair. I guess ako hair. I guess hair pa rin. Hair. Wag na natin i-overthink na lahat ng hair. Kung isipin natin yung hair lang nasa taas. Yeah. Importante, gusto ko gumiti and gusto ko makanguya. Yun yung malaking. I think we have time for dalawa pa. So, sa'yo and akin. Sige. So, ikaw. Yeah. Actually, may nabasa ako dito. Would you rather have a pause or a rewind button in your life? Wala na. Nasagot na namin to. Sorry. Yun. Nasagot na siya. Actually, ito. Bilang ito yung parang unang co-hosting ko kasi nga unavailable si Jabez right now. Na tayong dalawa lang yun nandito sa akin. Meron akong inimbento, iniisip ko kanina habang nasa CR ako. Habang jumijingle. Okay. TMI? Sorry. Sorry. Baka sasabihin pala ng details. Hindi, naisip ko na would you rather na matuloy mo yung midnight crisis nang wala kami ni Jabez, like maging consistent ka for a year nang wala kami ni Jabez, or hindi ka maging consistent sa midnight crisis
pero magagawa mo siya. Pero kasama. Oo. Like, irregular mo siya magagawa, pero kasama mo kami pareho. Or kahit si Jabez lang. Irregular but kasama. Basically, may co-host. Inconsistent but may co-host Kasi, or wait lang. consistent but walang co-host? Naisip ko rin kasi yun. Kasi muntik nang yun yung mangyari sa'yo eh. Kung in an off chance na hindi ako available, basically yun yung mangyayari. Yeah. Kaya kita tinatanong nun. Yeah. Family secrets is out. Okay, wait lang. Okay, wait. Nakikita kasi, yung recorded ito, like, usually pre-recorded siya, like, parang usually, like, weeks before. Pero ito yung pinaka-closest episode to release Kasi na date. it's the same week. It's the same week. Yeah, basically. So, yun lang yung point. Like, hindi siya the day, yun lang yung, so, eto, I guess pag-usapan natin siya before. Wait, ang personal question ba tapos sa akin? Usually dapat, bibilisan ko lang. I get naging meta yung question, right? Kasi about sa showbiz mo. Gusto ko, I value kasi yung consistency. I mean, so I guess yun na agad yung doon ako consistent like pag I feel like kung ano basta pag when you do something consistently may develop mo siya, magiging part na siya ng life mo, routine mo, right? I feel like yung akin, I feel like yun yung gusto ko mangyari. Gusto ko lang personally maging consistent. I mean, sa isang bagay. So I guess at least may something ako na ginagawa and magagawa and ma-release every Friday. Right? Yun din yung creative limits and restrictions na pwede ako maging creative doon na okay. Kung ako lang mag-isa, ano yung pwede kong gawin? Maybe pwede mag-pivot yung content to like true crime or something. Or parang, like, parang dramatic reading or something. Di ba yung mga ganun podcast, right? Or yung iba kasi nakikita kong podcast sa mga like finance help. Usually ganun nakikita kong podcast. Na mga Filipino podcast. Usually about finances or how to. Like para how to like survive as a college student, mga ganun. Parang cute. Ang cute, diba? Pero isip ko kung magpipivot ako sa, okay, consistent Friday, pero walang available na co-host. But I feel like ganun, like magpipivot ako to something na parang, of course, yung hindi required na like, na may kausap yung content, right? Ala ka naman mag-would you rather ako to myself. Would you rather, ano kaya? Yun ang the pero schizo meron ako moment, naisip right? din sa I guess yun, yeah. It's another thing din pala. Just to keep it a little bit lighter, on the lighter side, I mean, sinabi ko rin kasi kay Sign kanina habang nag-uusap kami. Bakit yun yung lagi kong sinasabi? No? Lagi ako nagsispill ng family secrets or ng something na family ng behind yeah, the scenes. The secret formula ng ano na. Ayun. Pero nag-uusap kasi kami tungkol sa basically yung topic namin ngayon. Tapos, nasabi ko sa kanya na nagda-dungeon master ako, nagdi-D&D, nagda-Dungeons and Dragons ako. Ako yung nagdi-DM dun sa mga sa party. Basically, ako yung narrator nila. Pero napunta dun sa time na natapos na yung campaign namin. Tapos hindi na sila available. Or basically, naghiwalay na kami kasi sa dorm kami nagdi-D&D. Tapos, sa sobrang lungkot ng buhay ko, nagdi-D&D ako mag-isa. Which is... Holy shit. How do you do that? Wait, context lang. D&D is a tabletop na like, basically RPG. parang board game siya. Tapos basically, board-ish siya, game. gagawa ka ng storya. You fight monster, gagawa ka ng characters and may story there and may facilitator ng story which is in DM. So si Aldous yung ako yung dungeon facilitator master, siya ng story. Pero, yeah, siya yung kung gumagawa ng mag-isa ka lang, scenario. how do you do it? Exactly. Yun. So, yeah, to put into context lang, how do you be a DM kung ikaw lang mag-isa? It's more dice. Like yung dice yung magsasabi ng parts. So basically, kasama mo as DM yung dice. Like tatanungin, kuwari, magtatanong ka kasi sa Dungeon Master normally kung ano nakikita ko dito sa bahay na to or ano nakikita ko sa tavern na to. Ang mangyayari, meron kasing solo adventures guide sa na kung paano maglaro ng D&D mag-isa. Ganun nakalungkot yung buhay ko, guys. Pengay ng party. Hindi, ayun. Natawa na ako na. This is a call for help, guys. Kaya ka talaga siningit. Hindi, pero... at Aldous, by the way, sa Facebook, at me please. Naging ganun. Ang ginagawa, ayun nga, yung sinabi ko kanina na parang ang tatanungin mo sa DM is, ano nakikita ko dito sa tavern? Tapos sasabihin ng DM na, nakikita mo na wala naman masyadong mysterious na mga tao. It's just a normal tavern. Pero nakikita mo na parang merong something under the counter. Parang ganon. Something like that. Or actually magro-roll sila doon. Pero
kapag mag-isa ka lang, ang gagawin mo is, basically tatanungin mo yung dice. Meron ba akong nakikita na something or like So ano wait, siya, so hindi siya, closed like, question siya. it could work basically. Kasi ako like parang, kasi yung mga nalalaro ko, hindi ako D&D eh. Usually mga one-shots. Mga one-shots lang na, yung pandemic kasi nag-pandemic nun eh. So as in talagang sobrang walang magawa. So, yung jowa ko like parang nag-recommend siya, hey, meron mga Discord groups na naglalaro ng nag-TTRPG, tabletop RPGs. Pero hindi D&D necessarily. So, yun, throughout the pandemic, nagkaroon ng ganun. Pero usually one-shots lang agad yun. Hindi ako like big campaign na magtitake ng few months. May isa, pero inconsistent kasi by schedule. Pero like parang kumbaga sa perspective ko, usually like parang mag-work lang siya kung like parang may basically storytelling, right? May participation ng ibang tao to build the story. So like parang to hear you like parang building your own story by yourself. Parang hirap nun, right? Kasi parang input-based kasi yung D&D, right? Actually, So like, it's a part of the thrill and it's a part of the fun of it na they have almost as much or even there are even times na even more of a hold to the actual story than you do as a DM. Na parang ang ibibigay mo is basically plot points lang. Pero they are the ones who put flavor into it. They are the ones who bring it to life. They're, kumaga, sobrang ano nga. Which is basically, yun din yung dahilan kung ba't hindi na ako masyadong actually, hindi na ako nag-solo D&D ngayon. Basically, ang ginagawa ko na lang is tinutuloy ko na lang yung pag-world build ko. Na sinabi ko rin kay Sign kanina. Ayun, nag-world build din ako. Gumagawa akong world, continent, government, something, society, constructed language, all that stuff. Meron akong nakilalang friend sa work a few years ago. Actually, a year ago. Yeah, a few years ago. Na ganyan, nag-world building din siya. May ginagawa siyang, same kayo na may mystery language, may kung ano history ng world. Very inspired siya sa Filipino myths. Sa history ng Pilipinas. So, pretty cool. Ang main topic niya is parang may ililink ko yung world niya. Basically, parang cool yung world niya kasi parang may malaking bakunawa na kumakain ng buwan. Ano yung bakunawa? So, parang merong 7, parang bakunawa, parang siya, moon monster or something. Basta parang siya, mythological creature na kumakain ng moon. Ng Pilipinas yun? I think sa Pilipinas, yeah. So, ayun yung idea na parang yung lore niya is yung last moon na ano mangyayari kapag nakain ng bakunawa yung huling buwan. Ooh, interesting. Di ba? Parang ganun. Parang cute lang ng world building niya. Pero ikaw, like parang kung pwede mo may spill. Nawalan tayo sa one or the other, no? Pero like parang, I guess malapit na rin. Diba? To ano lang, I guess, to explore lang yung world building mo. Ano yung world? Saan tungkol yung world mo about? Yung mismong world? Basically, kung pwede mo i-splurge a bit. Yung world ko kasi is basically nagsimula lang kasi yun sa actually ilang years ko na yung ginagawa since bata pa ako ginagawa ko na yun, kaya lang ako nag-start ng D&D or kaya lang ako natuto ng D&D basically para bring it to life or magkaroon ng traction doon or magkaroon ng tao doon na nabuhay through the players and through their characters. Ayun. Pero ang it's common fantasy stuff basically na parang ginagawa ko lang siya in a sense na merong ibang systems or sabihin natin na iba yung creation story nila or iba yung societies, tas gumagawa lang ako ng I'm just bringing it to life in a sense na it doesn't have any appeal, like hindi siya yung parang pang sales talk na parang uy ganito yung nangyari. Katulad doon sa Bakunawa kasi sobrang solid nung storya na sinabi mo. Currently, at least, wala pa akong ganong
wala ka pang hook Oo, sa world mo. It's just literal na world ka lang. World lang na wala like, siyang hook in a sense na basically yun na yung parang yun na yung parang premise kasi nung everything eh. Kaso the world has no premise. Parang yun yung parang game plan ko. Na parang every person, every community, and every society, every country has their own struggles and stuff. Tapos yung nitty-gritty nun yung ginagawa ko. And even if it's torturous para sa akin, I kind of enjoy the torture. Na parang, I often find myself coming back to it. Na parang, uy, itong civilization na to, basically nag-split siya into two other civilization katulad nung nangyari sa Czech Republic, pati yung sa Slovakia na dati silang Czechoslovakia, something like that, na parang kaya sila nag-split kasi yung isa mag-unify ng mga kasama dun sa continent, tas yung isa naman ipe-preserve yung nature. Parang yun yung naging nila, which is basically yung elves. Parang ganun, yun naman talaga yung Tas yung isang part naman doon na parang naging resentful sa mga higher beings kasi nagkaroon ng malaking historical event which led the higher beings para bumalik sa realm nila wherever it may be. Pumunta sila doon, tapos yung isang civilization naging resentful sila doon sa mga higher beings na parang dinala nyo dito yung yung bad stuff. So does may something basically. Kasi akala ko literal na like character by character ka na ito si Joe, ito si Juan. At least meron kang idea na like may history na yung world mo. Kasi akala ko literal na world ka lang na okay, may actually kasi plan. yun din yung tawag dyan. Yun din yung napansin ko sa kasi dati kasi gumagawa ako ciphers. Ang ciphers is basically merong ibang glyph or letter na corresponding symbol basically, right? na symbol na corresponding sa letter in the English alphabet. Basically, yun ang cipher. Pero a language has their own grammar, has their own they have everything. Super mas complicated, Sobrang komplikado. Trust me, I actually learned the International Phonetic Alphabet just to make a language. Your own language, Na parang cool, nagets ko na sobrang weird ng English language in IPA terms. Yes, Tapos, ayun, ang dami kong natututunan from it na hindi ko siya magagamit kasi hindi naman ito yung gusto ko talagang takbo ng I mean, hindi ito yung field ko, pero feeling ko ito yung hobby ko. Yeah. Kasi feeling I guess yun yung definition ng hobby, right? You do something because it's fun. Yun right? yung hobby ko. Tas yung passion ko yung music. So parang akala ko pareho lang yun dati. Pero ngayon nakikita ko na okay, world building and these kinds of stuff yung hobby ko. Tas yung passion ko yung music. So yun yung parang na-realize ko sa dun sa akin. Tas ayun, sobrang na-enjoy ko yung torture ng paggawa ng basically 5 language gagawin ko kasi damn, 5 language. Making one language is harder than half. Actually, may sariling Pero, ang nakagawa naman ako ng phonetic inventory nung 5 na yon. Tapos, at least meron silang pundasyon basically, may right? pundasyon na sila. Yung idea, Ang pundasyon in a sense na what sounds exist in this language. Wala pa akong anything else. Wala pa akong phonotactics. Phonotactics is basically kung ano yung formation ng words at kung ano yung pwedeng words. Kasi merong mga words, katulad sa atin, I mean sa Tagalog, ang madalas na nangyayari is, dahil phonetic ang baybayin, ang nangyayari is, consonant vowel, consonant vowel, consonant vowel. Tapos magkasama yung tunog ng isang consonant at vowel. Pero sa English, yung word na strong, ST, dalawang Strong. consonant, O, vowel, tas dalawa uling consonant. Pwede kasi sa English yon. Pasok yun sa parang confines nila. Pero sa atin, sa mga Tagalog, walang ganon. Ang tanging thing lang natin na 2 letters na consonant is NG. And unfortunately, holy moly, nagiging nag-nerd out na ako dito. And yung NG yung tanging 2 consonant.
Pero if we really think about it, if you listen to the NG sound, it's one sound. Nga. Nga. Yeah. Oh, it's Hindi siya dalawa. just one sound. Dalawang letters siya. Pero it's one sound. Yun yung thing sa sa phonetic alphabet basically. Andun din yung tunog ng TCH sa English. May ch. Tas meron ding SH sound. Tas meron ding ZH. Yung ZH basically yung vision. Yeah. Yun. Andun din. Tas dun ko rin nalaman na akala ko mali yung Hi guys, this is Editor Aldous, Slavic? and I misspoke on this part. I said Slavic, wherein I should have said Nordic. That's the word I'm looking for, Nordic. Basta yung mga Sweden stuff, Norway, ganon. Yung Bjorn na pangalan. Bjorn, yeah. Yung J na Kasi hindi mo siya nabanggit. yung J sa Bjorn, yun talaga, Ano ba siya? yun Yeah, paano talaga siya? ang Y sound. Hindi Y sound ang Y. Ang Y Y, is what? ang Y sound talaga, sobrang, yung W kasi pati yung Y, medyo advanced sila. Kasi katulad ng W, Later na lang sila na-introduce. Yun yung alam ko, right? Tama ba? Pati ako? Correct me if I'm dalawang wrong, right? sounds kasi siya na pagsasamahin mo. Wa, wa, o wa. Yun. Parang dalawang tunog siya. Tapos ayun, nag-IG story din ako. At Aldous Sabi sa inyo Arial, guys IG. Yup, i-add mo na. Guys, Hindi, hindi pero na yun. ka-D&D friend and ka-nerd out sa language. Ayun, kumbaga, meron akong sobrang bilis na ano doon na sinabi ko. Yung tungkol sa, basically yung place of articulation, pati manner of articulation pagdating sa consonants. Ayun, basically. Wala na, nag-nerd out na ako. Pero basically, ayun nga, yung Y, J talaga yung, J yung tama. Tamang symbol for Y. So if So, anything, tayo ina-advocate yung mong mali. palitan lahat ng Y ng J. Oo, yeah. tayo yung Yun mali. yung point mo. Yeah. Tayo yung mali. Ang tama yung mga Slavic Nope. languages. Or yung Nordic. Mga, Swedish, yung mga sila yung tama. Tayo yung mali, guys. Mali So, tayo. ang magiging pangalan mo ay Aldous Ajal. Yes! Dahil yung Y, oo. so, yeah. Ayun, So, baguhin basically, na natin, gano'n. Ayun. Tapos Yan yung sign ko is Gine. nga, no? Ayun. Actually, Yeah. yung yung sign mo, hindi siya magiging X. Oo nga, paano? How do you ano bang origins ng X? How do you pronounce it as its own before? Ang X is, nakalimutan ko yung tawag, Africate. Africate ata or something. Silent ba ang X? Parang yun ang impression ko. Ang X hindi siya kasi usually is pwede siyang maging KS sound. KS? Oo, pwede siyang maging... Gine? Hindi, ano siya? Iniisip ko. Ano siya? Di ba may famous na YouTube video na pinalitan lahat ng English yung English na sentences into kung paano siya basahin before? Alam mo yun, yung video na yun, Hindi. ang sobrang cool nun. Ay, kasi, papakita ko sa'yo. Papakita ko sa'yo. Pero sobrang cool kasi dati pa yun, nung I think high school pa ako lang, ang stick ng video na yun. Kasi paunti-unti, nagde-degrade. Di man degrade, basically, Nag-e-evolve, hindi na siya, tapos may nahihiram na mga parts na hindi siya, Yeah. may mga rules na nasisira. Yung phonotactics, yun ang sinabi Yeah. rin dun sa parang nabasa ko is, gagawa ka basically ng rules sa phonotactics ng language mo para eventually i-break mo rin sila. Kasi yun ang ginagawa ng time sa languages. Nagbaborrow ka sa ibang Changes, civilizations, yeah. nagbaborrow ka sa Speaking of language, naisip ko yung language, di ba may bago sa dictionary ngayon, yung gigil. Yung word na gigil is officially nadagdag siya. part of Yes, the Pinoy pride. Pinoy pride, yeah. Di ba parang as, ginagamit natin siya, CR. CR ba yun? Tama ba? CR CR. or yung CR, parang part na siya ng dictionary. Official, hindi na siya slang lang ng Pinas, kundi term na siya na parang pag Wait lang, sinabi yung CR is, kilig ba matagal na bang kasama sa Kilig? Or wala pa Yun siya? hindi ko sure. Ang natanda ko lang si Gigil, may iba pa eh. Pero lumpia, yun. Natawa ako dun sa lumpia, which is yung favorite ko yung lumpia. Pero wala, yun nga, about dun sa language sa history, parang it changes kasi parang
doon sa sinabi kong video, right? Yung ye old na English na papunta sa bagong English ngayon. Pag tinranslate mo yun, as is, at binasa mo as is, hindi na siya understandable. Hindi kahit tama ka, technically tama ka, hindi na natin siya maintindihan kasi ibang nagbago na lahat eh. Right? Pati sa Pinas, right? Yung baybayin, yung alibata, yung nag-develop, tapos sumakop yung sinakop tayo, unfortunately, sayang. Oo, ng mga Espanyol. For 333 years. Yeah. Yun yung pinaka hindi siya would you rather, pero naisip ko na tuloy what could have been if like parang hindi tayo na untouched yung Pinas. Speaking of language lang, right? Actually, parang, meron ako nabasa about it. nating, Na mostly magiging tayo, Islamic tayo. Either Islamic yes, parang alam ko like parang parang or naapektuhan tayo ng yung mga Asian born na na religions, which is basically Buddhism, Hinduism, parang ganon. Kasi sila yung neighbors natin eh. Pero innately, bago naman yung mga yung mga Espanyol, mostly Islamic ang ang Pilipinas, I think. Again, disclaimer, hindi kami walang fact check to, okay? Just source we made nag-uusap it lang the kami fuck ni up. Sign. Hindi niyo narinig yan. Hindi, pero hindi ko kasi sure. Hindi, pero tama ka. Like, parang, yeah, I feel like parang may alam ako niyan. Or, tayo, very, may term for it, I forgot, yung, naturalists. Parang ganun. Nature, yeah. Mga pagans. Basically, parang the trees, the sun, gods, ayun mga ganun. Pagano. Yeah, yun yung natin. Yun ang ating sa whole, origins. Yeah. Si Kasi, naisip ko lang yung, like, ano yung magiging landscape ng Pilipinas, right? Kung if it's even called that. Dahil hindi tayo nasakop, so hindi tayo Pilipinas. Di ba? Hindi na unify yung yung islands. Maybe nga hindi tayo magiging bansa, right? Yun naisip ko. Kasi yung history ng islands. Yun lang, na-curious na ako bigla. Just na-bring up may language, yung naisip ko, what if nag-develop pa yung language natin na sa nating language before. Ang cool sana na para tayong may Arabic ba? Tama ba? Yung parang Kumbaga, ang cool kasi hindi tayo like parang mga symbols like lines. Like tayo, may squiggles. Basically. Actually, if anything, yung point niya. Gusto ko rin naman yung there's something unique about baybayin. Yeah. Kaya nga, ang dami nagtatato ng baybayin. Right? Ang cool, ang aesthetically. Ang ganda niya. Right? Even now, like, it's, pwede siyang ma-interpret in an aesthetic perspective. Pero pwede mo rin siya tignan in a cool or edgy perspective. Kasi kapag madalas na nagpapatato ngayon, 'di ba mga malalaki katawan, I mean, ayokong stereotype, pero alam mo 'yon, yung mga pero kapag merong pwede siyang maging tattoo, not just in a cultural sense, like past cultural sense, but even in the sense now. I mean, ngayon kasi expression na siya, pero dati mas maraming mga, alam mo yun, yung basically yung stereotype ng having tattoos before. Not now, kasi progressive na tayo ngayon. Yung dati, na kapag may tattoo galing sa kulungan, parang ganon. Yung mga stereotype na ganon. Pero basically, tough guys and gals kapag merong tattoo, basically. Yun yung interpretation dati. Even in that sense, kapag nilagyan mo ng ng baybayin or ng alibata dun sa sa tattoo, ang angas niya pa rin tignan. Pwede mo siyang tignan na graceful, pero pwede mo rin siyang tignan na strong. Strong, yeah. Sobrang solid. Kaya sobrang sobrang solid. Ang Shoutout weird sa kasi inyo like parang na binubuhay ang weird kasi ang like, imagine may alibata na yun, right? Ay, alibata, sorry. Yung baybayin. I think yung alibata, outdated na siya, right? Hindi na siya. Basta parang basta ang alam ko, baybayin yung tama. Baybayin na siya. Kasi yung tinuturo sa akin ng elementary, alibata pa. So I guess nakita ko yung development. Kasi alibata ka pa. Oh my God. My first dad joke. Okay guys, it's the end of the episode. Thank you so much. Too quick lang. Parang ang sigla na makita mo yung baybayin, right? Na as a tattoo versus pag ginawa mo siyang English language or English letters. Ang badoy, right? Kaya usually papatato either nga baybayin or Chinese. Diba Chinese yung Chinese na like mga symbols kasi sobrang komplikado daw ng Chinese language.
As in, hindi mo komplikado. Basically, yung Mandarin is easy lang. Hindi ba easy, pero like, it's getting easier. Pero like, yung buong Chinese, like, na parang Basically, yung, alphabet, I think. yung sa kanji ng ng Japanese. Oh, Japanese. Yeah. Parang ganon. Yeah, basically ganun. Parang, di ba maraming jokes, may mga meme, may picture na like, may tattoo na ito yung meaning ng Chinese symbol na to, pero actually ito pala. Kasi it could mean two things in a weird way kapag may isang line lang na change or something. Pero yun yung point na parang, ang sigla nung, yun yung cool factor ng baybayin. Yun yung nangingibabaw sa baybayin versus sa old language ng dun sa West. Dito sa West na parang, parang, magpapatato ka ba na parang English A, B, C, D, F, G. Parang ang pangit tignan sa katawan, di ba? Whereas kapag may squiggles, I guess yung squiggles makes all the difference, right? Yung squiggle dun sa baybayin, yung mga weird symbols, yun nagpapaastig. Whereas kapag lang siya, straight line. Although, meron akong gustong alphabet or gustong writing system before. What's your favorite alphabet? Natawa ko din. Meron akong gustong... Nung sinabi mo out of context, may gustong gustong alphabet. Meron akong gustong alphabet na puro straight lines lang. I mean, may diagonals, pero hindi siya squigglies. Korean? Hindi. Yung runic alphabet ng, Scotland? Or basically, yung mga Viking... Oh, yeah, yung... feeling ko Slavic, no? Nordic. Basta yung... Alam ko rin yung mga sa games yung runes. Yung mga runes sa symbol, yeah. Oh, Berkana, yung mga ganon. Oh, yun lang yung alam ko, pero... alam ko merong sa... Ewan ko. Ayun nga, sa Nordic. Stuff. I guess that's cool too, yeah. Cool din siya, kung isipin mo. Ayun, sobrang solid na Ano paborito mong alphabet? Guys, comment down below. Speaking of, yeah. Anong paborito nyo Alphabet. Anong paborito nyo alphabet? Pati anong paborito nyo number sa electric fan? Dalawang question, okay? Sagutin nyo. Sakto, speaking of, yeah. Like, yeah. Would you rather like or subscribe? Ooh. Ooh. Solid yun. Yeah, there we go. To closing off statements. Very fruitful conversation. Naging personal, naging vulnerable. Pati enjoyable. Naging stupid. Yeah. Pero naging very enjoyable. Again, thank you kay Aldous for being here sa ating episode. Yeah. Go, Aldous, shout out. Kung ano gusto mo i-shout, kung ano gusto mo sabihin. Go for it. Shout out kay Jabez. Sobrang... Sana boy ka pa. Sana natapos mo yung episode. Kasi tayo na lang yung sumusuporta sa isa't isa. Hindi, pero For all we have. Balik ka dito. Mas masaya kapag kasama ka namin. Kasama ka namin na nagkukulitan ng ganito. Kasi naisip ko rin talaga yung last episode. Like, hindi ko ina-expect na maging ganun siya kabigat or ganun siya ka-serious, ganun siya Kaya, yun yung DNA ng Midnight Crisis, right? Medyo may onting may kulitan, may scuff. May scuffness, pero nandun yung spontaneity. I guess yun yung gusto namin ni Jabez pa rin na yun yung DNA, right? Like parang usap lang sa gabi, chilling lang, madaling araw, right? Coffee. Siguro ayun nga. Vibe malamig. Kaya ako binabawi ngayon. Kasi ayoko naman na parang puro sub-story o kaya puro serious stuff kapag andito ako sa pag nakikita ko sa screen or naririnig yung I get you, yeah. Pero personally, I love that shit, I love yung mga ganong conversations. Hard conversations are, hard, but they are the conversations na dapat pag-usapan. Pero, yung mga easy conversation, yung mga ano tawag doon? Rough riding, or kung ano mang term, rowdy stuff, yung mga katuwaan, yung mga nakakatawa. Masaya din yun gawin every now and then kasi it reminds me of it's not all bad. Life isn't all bad. Like, ayun, actually. Life isn't that serious, Naisip na naman ako magandang statement. Ano yun? Wait lang, nawawala siya. It's leaving me. Ano siya? It's not Catch the lightning. Unlike Would You Rather. The things that we experience in life, it's not absolutes. It's not this or that. It's not Would You Rather. Marami tayong makikita sa gitna at laging yung tatandaan. Laging may number 2 ang electric fan.
That's true. There's always a middle ground. Lagi natin Oh my tandaan gosh. na Mama sabi, ginawa mo deep yung number 2. hindi lang 1 at 3 ang number sa Tangent master talaga si Aldous. Oh. Naku po. Tangent master. Nalusot niya. Parang yung essay, parang natanda ko yung time ko sa college, kaya hanap ako ng meaning. Kulay blue yung curtain. Bakit? Kasi ito yung intention ng author. So yun yung ginawa mo sa number 2 ko kanina na joke. Hindi, pero ayun It yun has a yung meaning. iisip ko parang connection din talaga. Like, ayun. Gusto ko lang din ipakita sa viewers or sa listeners natin na oo, real stuff yung last episode. Pero if anything, But we can also be wacky, guys. kaya din yun ngayon. And hindi naman ibig sabihin na we're joking around doesn't mean that it's less real than what happened last episode. Kumbaga, Yeah. being fun and being happy is also real, you know? Kumbaga, Yeah, true. yun yung true. number 2 dun. Live. Number 2. Yeah, kaya favorite genre ko sa movie yung comedy and kaya favorite number ko sa Electric is number 2. Yun. Paborito ko na rin yung number 2. Alam mo ba, lagi ang pinipindot ko lang sa electric fan. Either number 1 or number 3. Ngayon pipindutin ko na palagi number 2. There we go. Yeah. Yun ang Come to the yun ang, number 2 side. Yeah, come to the number 2 side. ito ang effect, Malamig. ito ang epekto ng Ano dito, Midnight hindi Crisis. ganun kalamig dito pero hindi rin ganun kainit. Ayun. Yun yung point ng number 2. It's just right. It's just right. Yeah. All right, thank you guys so much for watching or listening. Follow us Yeah. sa Sockmeds again. Mabubuhay eventually. You'll see. Magkakaroon sila ng activity. You'll see. Okay, soon pag kinanahan. Yeah, follow us Facebook. Alam niyo na, Instagram, TikTok. Eventually, guys, may lalabas yun na post. Any moment now, guys. Any moment now. Nilalabas doon. Sa Spotify, follow us. Subscribe, like sa YouTube. And Sockmed, follow Aldous, follow me. Yeah. Sa description lahat. For some reason, Thank you so much. 3071 yung ano ko, Odalus 3071. And Sa YouTube, yeah. Oo, pero hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. But I kind of wanna make it mine now. Na parang, okay, There we go. 3071, There we whatever go. it means. Ayan. There we go. Midnight Crisis, boys! And Midnight Crisis, sana okay ang puyat nyo. Gising pa kayo. And kung gising pa kayo, matulog na kayo. Thank you guys for listening or watching. Thank you. That's it. See you next Friday. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you so much kay Aldous aka Odalus for being in this episode. Also, being our creator of the main theme ng podcast and our audio guy. Thank you din kay S. Gardose for the initial concept art. And kay Joy Pakulan for every visual thing na nakikita mo kung ikaw ay nanonood versus nakikinig lang. It's time to find Jabez.